Many people nowadays needlessly spend too much time and effort worrying, working, and wrestling with the things without the blessings of God. And this is so sad. Imagine niyo, ang daming taong nagbibigay ng kanilang panahon, tumatrabaho, nag-aalala, at nakikipagbuno sa buhay para lamang sa mga pagpapala, pero hindi pa rin napapagpala ang buhay. Now listen, Haggai, the prophet of God, gave God's message to the people. The message taught them how to get their priorities straight. Listen, ang mensahe ni Prophet Haggai sa bayan ng Diyos, ang bayang Israel, ay walang iba kundi itama, ituwid ang kanilang mga pinapahalagahan sa buhay. One thing is sure, lahat tayo may mga priorities. Amen? But I am not sure if our priorities are right. Lahat ng tao may prioridad. Pero hindi tayo nakakasigurado, is our priority straight? Matuwid ba ang ating prioridad? Tama ba ang ating prioridad? And this is the message of the prophet Haggai. Straighten your priorities so that the secrets of God's blessings will be upon you. God will unlock the keys to His blessings if we know the secret. Amen? Alam natin ngayon, maraming mga nagtitreasure hunting. And eventually, sila ang nakahunting. Pero yung treasure hindi na-hunting. Bakit na-hunting? Naubos ang finance. May mga nag-finance pero walang nahukay, kaya sila ang hinahunting. Hello? Alam ko, mga kapatid tayong lahat, we really want our lives to be blessed. Right? Gusto natin, ang buhay natin ay mapagpala. Sino rito yung ayaw ma-bless ang buhay? Of course, wala. Sino rito yung gusto ma-bless ang buhay? Amen. Siyempre, when we talk about blessing, it is not only financial. It is holistic blessing. From spiritual, material, physical, and financial, and so forth. Mga kapatid, Prophet Haggai gave the word from God that reversed their emotional, demoralizing ways and motivated them to engage in God's Word. Ang bayang Israel during the time of Haggai ay maraming ginagawang paraan just to bless their lives. And their ways are demoralizing. Nakakapagod, nakakabagot. Yes, may mga na-achieve sila sa kanilang buhay, pero walang satisfaction. Iba ko yung meron kang na-achieve at meron kang satisfaction sa iyong mga na-achieve. Right? May mga tao, may mga narating na sa buhay. Pero bakit? Something is missing, something is lacking. Walang inner peace, walang inner joy. That's why this prophet Haggai, gave the word of God to the people of God to change their ways and motivated them to engage in God's Word. Ang sinasabi ni Prophet Haggai ganito, listen, ito madalas ang problema ng maraming Kristiyano. Ang sinasabi sa atin ngayong umaga ni Prophet Haggai sa kanyang aklat na in-inspire ng Holy Spirit is this: hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang magnegosyo. Hindi masama na mangarap tayong umangat ang buhay natin. In fact, yan ang isang revealed will of God. I-bless ang buhay natin. Amen? In fact, ang tinitingnan sa atin ng Diyos, we are all heads. Lahat tayo ay ulo. Hindi tayo, buntot. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay ulo. Meaning to say, ikaw ay angat. Ikaw ay nakakaangat. That's how God wants you to be. Amen? But the problem is, yung pamamaraan natin ay hindi yung pamamaraan ng Diyos. Ang Israel, sa panahon ni Haggai, nag-focus sa material, napabayaan ang spiritual. Yun ang problema. Sa pagsisikap natin maiangat ang ating buhay, napapabayaan natin ang mahalagang bagay, ang spiritual. Anong sabi ni Jesus, Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone,
but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao o nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi o sinabi ni Jesus na masama ang tinapay. Ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay. Meaning to say, meron pang higit na mas mahalagang bagay kaysa sa material. At ito ay walang iba kundi ang spiritual. Amen. Because every material things are temporary. But all spiritual things are lastings. Amen? So, ang sinasabi ni Jesus, hindi masama magtrabaho kayo. Hindi masama magpagal kayo para sa inyong pag-angat sa buhay. At kailangan din natin gawin nyo kasi God hates laziness. Galit ang Diyos sa mga tamad. In fact, ang sabi ni Pablo, huwag pakakainin ng tamad. Kaya kung meron tamad sa bagay nyo, huwag niyong pakainin. Sinasabi ng Biblia. Makakatipid. Makakatipid pa kayo. Di ba? Di ba ling maituring kang sadista? No? Basta maturuan mo lang siya pahalagahan ng buhay. Di ba madalas sinasabi natin, walang taong bobo. Sabi mo sa katabi mo, walang taong bobo. Walang taong bobo, pero ang daming taong tamad. Ang daming taong tamad, yung bang gusto easy money? Samantalang yung hinihinga niya bago nagkapera, ay talagang nagpapawis, naghirap, nagpagal, nagpagod, sumakit ang mga muscles, hindi na nga nakainom ng alaksan Tapos hihingan mo pa, no? Pag hindi ka nahinga, sasabihin mo ang damot. Ay yung hihingin mo, bahagi ng buhay ngayon. Kahit ba piso yan, 5 piso, 10 piso, etc., etc. Ano mang bagay na pinagpagalan mo, lalo na pera, bahagi yan ng buhay mo. Amen? So dito mga kapatid, itinutuwid ni Prophet Haggai ang priorities ng bayang Israel. They really want to be blessed. Their lives, their families, everything concerning them, gusto nila ma-bless. Gagaya rin natin. Di ba gusto rin natin ma-bless tayo? Amen. But these things will not be established. Ang bagay na ito ay hindi matatatag sa buhay natin if we miss the most important things, and that is the spiritual things. Kaya nga minotivate ni Prophet Haggai ang bayang Israel, hey! Tigilan niyo na yung pagpapaganda sa inyong mga bahay. Tigilan niyo na yung mga pag-acquire ng maraming material things. Napapabayaan niyo ang bahay ng Diyos. Amen. Di ba nabasa niyo dyan? Amen. Ang lalaki, ang gaganda ng bahay niyo. Ang bahay ng Diyos, garahe pa. Hanggang ngayon. Hello. Pero ilang tulog na lang, ito'y magiging 4-story building. Pagpakan natin ang Panginoon. Hindi man kayong gamitin ng Diyos, may ibang gagamitin ng Diyos. Hindi natin pwedeng limitahan ng Diyos sa kanyang pwedeng maging pagkilos. Amen? Gaya ng sinabi ni Mordecai kay Esther, nung manganib ang buhay ng lahat ng lahi ng Hudyo, dahil sa pakanan ni Haman, na gusto niya ang lahat ng Hudyo ay ipagbitay. Lumapit si Mordecai kay Esther. Si Esther kasi Hudyo rin. Pero hindi alam ni Haring Asweros na Hudyo yung kanyang bagong reyna. Kaya sabi ni Mordecai, Esther, kung magbabaniwala ka sa bagay na ito, gusto kong sabihin sa iyo na ang Diyos ay magpapadala ng tulong mula sa ibang lugar. Amen? Amen. Praise God. Kaya mas masarap umasa sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, umasa ka lang sa Diyos. Hindi tayo mabibigo. Mga kapatid, katulad po ng bayang Israel, ang maraming Kristiyano sa panahon ngayon, we often place too much emphasis on our concerns. Kagaya natin ng mga Israel, even in our times today. Madalas, nagbibigay tayo ng pansin sa ating mga pangangailangan. Hello? On our concerns, forgetting to put God's work, God's will, and worship of God in our lives. To the point na ang gawain ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang pagsamba tungkol sa Diyos ay makalimutan natin. Why? Because we put too much emphasis most of the time on our daily concerns.
Wala tayong pinagkaiba. Sabi mo sa katabi mo, wala kang pinagkaiba sa mga Israelita.